Bumagsak ang Air Force ng Rusya. Sa kasalukuyan, sa mismong oras na ito, pumapalya ang mga eroplanong pandigma habang nasa ere. Namatay ang mga makina. Nahuhulog ang bomba mula sa eroplano habang take-off. At sa ilang pagkakataon, nawawalan ng mga jet ang Rusya kahit hindi pa nagpapaputok ang Ukraine. Ito ang Air Force na inaasahang maghahari sa impapawid. Sa halip, nasisira nila ang sarili nila. Iyan ang dahilan kung bakit hindi maitago ni Putin ang makasaysayang kabiguan na ito. Simula nang ilunsad ng Rusya ang espesyal na operasyong militar noong Pebrero 2022. Tila hindi naiiwasan ang magiging resulta sa impapawid. Inasahan ng mga kanluraning analista na magkakaroon ng pang-ingibabaw sa impapawid ang Rusya sa loob lamang ng ilang araw. Sumali ang Russian Aerospace Forces sa digmaan na may halos 1,000 at 500 eroplanong pandigma, mahigit 12 beses na mas marami kaysa sa hukbong panghimpapawid ng Ukraine bago ang digmaan. Nagpasok ito ng mga makabagong fighter tulad ng Su-35S, Su-30SM at Su-34 na sinuportahan ng mga long-range air defense, strategic bombers at airborne radar systems. Ayon sa karamihan ng pagtataya, hindi dapat tumagal ng 1 linggo ang Air Force ng Ukraine. Lumala ang sitwasyon dahil ang fleet ng Ukraine ay halo-halong matatandang eroplanong mula pa sa panahon ng Soviet. At marami sa mga ito ay hindi naalagaan ng maayos dahil sa maraming taon ng kakulangan sa pondo. Pero may kakaibang nangyari habang tinatangkang makamit ang panghingibabaw sa impapawid. Mas lumala pa ang kalagayan ng Russia dahil humina buwan-buwan ng kanilang Air Force sa 4 na taon ng digmaan. Kasi ang Russian Air and Space Forces o VKS ay pumasok sa digmaang ito na may pangunahing problema. Ang buong doktrina ng kanilang militar ay nakabatay sa isang depensibong modelo. Sanay ang mga Russian pilot na kumilos sa ilalim ng tuloy-tuloy na gabay ng ground controllers at sanay humarang sa mga papasok na banta kaysa mangguna sa masalimuot na opensibang kampanya sa pinagtatalunang himpapawid. Nang mapilitang magsagawa ng mga misyong malalim ang pasok sa himpapawid sa bansang may modernong surface-to-air missiles, manpads, radar at mas mahusay na Western fighter aircraft, lumitaw ang istruktural na kahinaan ng Russian aviation na hindi natatakpan ng dami ng eroplano. Dahil di mapatahimik ang depensa sa himpapawid ng Ukraine, umatras ang Russian jets at gumamit ng standoff tactics. Pero tuloy pa rin ang mga misyon at unti-unting nasisira ang fleet dahil sa walang tigil na bilis. Ang pinakamalinaw na pagtingin sa lumalalang kalagayan ng VKS ay dumating noong Marso 2026 nang ilatala ng grupong OSINT ng Ukraine, OSINT Flow, ang isang lihim na ulat sa kaligtasan sa paglipad ng militar ng Russia na sumasaklaw sa 3 linggo ng operasyon mula Disyembre 20, 2025 hanggang Enero 18, 2026. Hindi opisyal na kinilala ng Moscow ang dokumento, pero taglay nito ang lahat ng palatandaan ng tunay na panloob na pag-uulat ng militar ng Russia. Kahit ang sariling Telegram channel ng Russian Air Force na fighter bomber na madalas magpabulaan sa mga pahayag ng Ukraine ay hindi pinadudahan ang dokumento. Kapansin-pansin ang ibinunyag ng dokumento. Sa wala pang 3 linggo, naitala ng Russian Military Aviation ang 24 na insidente sa hindi bababa sa 18 paliparan at base militar. Hindi ito makapagkawala sa labanan na dulot ng Ukraine na matapang naglulunsad ng drone strike sa loob ng Russia. Karamihan dito ay dulot ng mechanical na aberya, pagkakamali ng crew, at problemang istruktural ng palaglag sa mga eroplano kahit walang Ukrainian missile na pinakawalan. Karaniwan, simpleng sira sa makina ang problema. Siyam sa 24 na insidente ay may parehong 2 babala sa cockpit, metal na tinga sa langis, at mababang oil pressure na sinundan ng pagbabawas ng throttle, pagpatay ng makina, at emergency landing sa isang makina lang. Ang mga apektadong eroplano ay mula sa Su-34 at Su-30SM hanggang sa Su-35S at pati na rin mga transport aircraft gaya ng An-100 at 24 at Il-76. Walang iisang uri ng misyon sa magkakaibang eroplano na may parehong pagkasira sa iba't ibang base. Ipinapakita ng pattern na ito ang sistematikong pagkasira ng maintenance at industriya sa Russian Air Force. Ang pinakamabigat ng tala sa dokumento ay tungkol sa Su-30SM-2 na may tail number 91. Noong Enero 4, 2026, nagkaroon ng alerta ang eroplano dahil sa metal shaving sa langis ng kanang makina habang nasa ere. Pinatay ang kanang makina at ligtas na lumapag sa Milirovo Air Base gamit lamang ang isang makina. 5 araw matapos yun, may ulat na parehong eroplano ay nagkaroon ng parehong problema. Parehong makina
parehong alerto, at paglapag gamit ang isang makina sa Milirovo. Makatarungan sabihing pumalpak ang Russia sa pagkumpuni at ibinalik ang eroplano sa serbisyo nang hindi talaga naayos ang sira. Itinuro ng aviation expert na si Anatoly Kravchinsky ang mas malalaking issue sa isang panayam noong 2025 at ipinaliwanag ito. Nawalan ng access ang Russia sa Motorsyk at Ivchenko Progress, mga tagagawa ng makina sa Ukraine. Noong 2014, lubang naapektuhan ang ilang bahagi ng sektor ng abyasyon, lalo na ang transport at helicopter fleet. Kaya mula noon ay nahirapan na ang kanilang import substitution program. Ang paulit-ulit na pagkabigo ng Su-30 SM-2 na may tail number na isa ay malinaw na nagpapakita ng mga hamon sa pagpapanatili at pag-aalaga sa loob ng puwersa. Mula kahanga-hanga, naging katawa-tawa ito. Noong Enero 3, 2026 isang Su-34 na nagsasagawa ng combat mission laban sa Ukraine ang nakaranas ng isang bagay na halos imposibleng mangyari. Isang FAV-5 guided glide bomb ang nahulog mula sa eroplano sa mismong pag-alis nito sa runway kahit walang utos. Ang bomba na may UMPK guidance kit ay bumagsak ilang daang talampakan sa unahan ng runway sa direksyon ng lipad. Mas nakakagulat, itinuloy pa rin ng piloto ang misyon na parang hindi sila nawalan ng isang bomba na gagamitin sana sa pag-atake sa Ukraine mula malayo. Hindi ito unang beses nangyari. Naitala ng Astra monitoring outlets ang hindi bababa 10 bombang panghimpapawid ng Russia na bumagsak sa Russia o mga sinakop nitong teritoryo mula 2026 hanggang Marso 5. Matapos itala ang hindi bababa sa 100 at 43 ganitong insidente noong 2025 at 165 noong 2024. Ang glide bombs ng Russia na pangunahing sandata nila ay minsang bumabagsak sa sariling teritoryo, ngunit kumukunti na ang mga ganitong insidente. Itinala rin sa ulat ang isang Mi-8 na helicopter na bumalik sa base nito sa Jankoy sa sinakop na Crimea noong Enero 2, 2026 matapos ang isang misyon ng labanan sa gabi. Nang may dalawang malakas na pagsabog sa likod ng helicopter at mawalan ka ng kontrol dito. Naipasok ito ng crew sa ikatlong subok gamit ang fixed wing na teknik na karaniwang para sa mga helicopter na tuduyang hindi gumagana ang tail rotor. Sa post-flight inspection, nakita ang butas na halos isang talampakan sa isang talampakan sa buntot ng helicopter, naputol na mga kable, sira ang HF radio antenna at isang patag na metal na piraso. Kasing laki ng papel sa printer ang natagpuan sa cargo cabin matapos butasin ng sliding door at tumama sa armored plate ng cockpit. Tinukoy ng OSINFLOW na ang pinsala ay tugma sa piraso ng Russian air defense missile at hindi dulot ng direktang labanan sa puwersang Ukrainian. Maaring aksidenteng pinabagsak ng Russian air defense ang sarili nilang helicopter. Isipin mo yon. Sa ngayon, kinikilala ang Russia na may isa sa pinaka-advanced na anti-air system sa mundo matapos ang dekadang pagbuo ng mga programang kayang makipagsabayan sa mga disenyong Amerikano. Kahit hindi nag-perform ng inaasahan ng anti-air system, ang pagbabaril sa mga eroplanong kakampi ay talagang sukdulan na yon. Marami pang insidente sa loob ng 3 linggo ayon sa OSINFLOW report. Kasama na ang isang Su-35S na sumabit sa sariling gate ng hardened shelter habang natataksi palabas, na nasira ang kidney electronic warfare pod nito, at isang MiG-31BM na pumutok ang pangunahing gulong ng landing gear matapos pumalya ang drag chute nito. Isang Ka-52M attack helicopter ay nasira ang hydraulic system habang nasa night combat sortie kaya nag-emergency landing. At isang Tu-134A transport na nabasag ang windshield ng commander nito makalipas lamang ang 13 minuto ng paglipad. Kung isa sa alang-alang ang tindi at mga kapansin-pansing pagkakapareho ng mga insidenteng ito, masasabi nating sinusubukan ng air fleet ng Russia na mag-operate at magsagawa ng mga sortie sa mga kondisyon na hindi ito dinisenyo para dito. Halimbawa, mula pa nung kampanya nila sa Syria noong 2015 sobrang dalas ng pinalilipad ang mga eroplano ng Russian Air Force. At ang bilis na yon ay dumoble pa ng ilang beses mula noong Pebrero 2022. Ayon sa RAND Corporation, noong 2024 ang VKS ay pinapalipad ang mga eroplano nito ng mga 2 hanggang 4 na beses sa nakatagdang taunang oras ng paglipad. Sa karaniwang paggamit tuwing kapayapaan, kailangang magpa-maintenance check ang Saturn A440 ISAF-1S na makina ng Su-35S matapos ang halos 1,000 oras ng paglipad. Sa totoong digmaan, kailangang mababang lipad ang eroplano at sundan ng lupain para iwas radar.
Paulit-ulit gamitin ang afterburner para mabilis makalabas ng teritoryo ng Ukraine matapos ihulog ang glide bomb at umiwas sa depensang panghimpapawid ng kalaban. Ang inirekomendang pagitan ng maintenance ay biglang lumiit mula 1,000 papuntang 700 o kahit 500 oras ng paglipad. Tinatayan ng R&D ng sobrang paggamit pa lang ay nakakahalaga na sa Russia ng humigit kumulang 26 na eroplano kada taon sa tinatawag na imputed losses. Ibig sabihin, mga eroplanong hindi nasira sa labanan pero permanente o halos permanente hindi na magamit dahil sa pagod at pagkasira ng metal. Pagsapit ng huling bahagi ng 2023, umabot na sa humigit kumulang 60 sasakyang panghimpapawid ang mga imputed losses na iyon. Sa ngayon, mas mataas ng bilang ngayon. Lalong lumala ang sitwasyon ng Russia. Kumpirmadong may nasira o nabihag na hindi bababa sa 40 Su-34 hanggang 8 Su-35. 170 fixed-wing na eroplano sa kabuian at 170 helicopter ayon sa open source intelligence organization na Oryx gamit ang mga larawan. Hindi rin ligtas ang mahalagang asset ng Russia. Nakapagpabagsak ang Ukraine ng hindi bababa sa 2 Beriev A-50 radar plane na bawat isa ay nagkakahalaga ng halos $300 milyong. Gamit ang kombinasyon ng mga Patriot na missile na panghimpapawid na ibinigay ng US at Soviet-era S-200 na sistemang missile na pangmalayuan na ginagamit sa di-karaniwang mga paraan ng pag-atake habang nakapatay ang radar. Halos hindi mapalitan ang mga A-50 dahil hindi na kaya ng industriya ng Russia at hindi rin sila makapag-angkat ng pyesa dahil sa mga parusa. Noong Hunyo 2025, sinalakay ng mga drone ng Ukraine ang 5 base ng himpapawid ng Russia na may mga aktibong strategic bomber sa loob ng teritoryo ng Russia. Sa loob lamang ng isang gabi, nawasak o lubang nasira ang hindi bababa sa 2 Tu-22 at 4 na Tu-75 na strategic bomber. Hindi lang daan-daang milyong dolyar ang halaga ng bawat isa, kundi pangunahing paraan din ito ng Russia para magpakita ng lakas gamit ang nuclear deterrence. Operasyon Spy. Sabi sa ulat, nakasira o nakapagwasak ang spiderweb ng halos 40 military aircraft tinarget. Hindi lang ang mga natapos na eroplano, kundi pati ang kapasidad ng Russia sa paggawa. Lubhang napabuti ang kakayahan ng Ukraine, natamaan ang mga target at ipagtanggol ang sarili laban sa mas nakararaming kalaban dahil sa tuloy-tuloy na pagdating ng mga eroplanong mula sa kanluran. Bago ang 2024, ang Ukraine ay gumagamit ng mga luma ng eroplanong Soviet tulad ng MiG-20, Shyam Su-27 at Su-25. Mga eroplanong kabisado na ng Russia at alam na alam ang mga limitasyon sa taktika. Ngunit dumating ang mga F-16 mula Netherlands, Norway, Denmark at Belgium na nagsimulang baguhin ang sitwasyon. Natapos ng Netherlands ang paghatid ng 24 F-16 noong Mayo 2025. Nagbigay ang Norway ng 14, nangako ang Denmark ng 19 at ang Belgium ng 30 bago mag-2028. Pagkatapos, nagpadala ang Pransya ng 6 na Mirage, 2,000 at 5 na eroplano sa buong 2025 at inanunsyo ng Sweden noong Oktubre 2025 ang isang liham ng layunin upang pag-aralan ng pag-export ng hanggang 100 at 50 SAR-39 Gripen E na eroplano. Ginamit na sa operasyon ang F-16 at Mirage para haranin ang mga cruise missile ng Russia. Binigyan ng mga eroplanong ito ang Ukraine ng NATO standard avionics, radar, at kakayahang gumamit ng mga missile lampas sa visual range na hindi matapatan ng mga Soviet-era jet. Sa unang pagkakataon sa digmaan, ang Russia ay nakaharap ng mga jet na hindi nito alam kung paano labanan. Ang kawalang katiyakan at ang point defense network ng Ukraine gamit ang Patriot, NASAMS at IRIS systems ay nag-udyok sa mga Russian pilot na mag-atubiling pumasok sa pinagtatalunang himpapawid. Kung gusto mo pang malaman, paano eksakto nakakaapekto ang kagamitan at taktika ng kanluran sa Ukraine, mag-subscribe sa The Military Show. Nagpo-post kami araw-araw ng mga video tungkol sa digmaan at mga updates sa pandaigdigang geopolitics. Ngayon, bukod sa pag-usbong ng Ukraine sa avionics, naging issue ng pagtatalo sa mga kanduraning analista ang doktrinal na tugon ng Russia. Dahil nabigo ang Russia, makuhang dominasyon sa himpapawid laban sa Ukraine noong mga unang buwan. Nang pinakamalaki pa ang pagkakataon, mas umasa na lang sila sa paggamit ng glide bombs. Mga bomba ito mula Soviet era, tulad ng FAB-500, FAB-1500 at FAB-3000 na nilagyan ng guidance at wing kits para maihulog ng mga eroplano mula 20-30 milya at agad makabalik sa ligtas na lugar. Mula sa regular na pagbagsak ng ilang dosenang bomba weekly
Noong unang 2023, tinatayang aabot sa 100 bomba kada araw ang ginagamit ng Russia sa buong linya ng labanan pagsapit ng katapusan ng 2025. Epektibong estratehiyang ito sa militar sa pagtama sa mga posisyon ng Ukraine, pero hindi nakabawas ng flight hours ang sortie ng glide bomb, ang take-off, pagbiyahe sa launch zone, pagpapakawalan ng sandata, at pagbabalik ay nakakaputput pa rin sa bawat bahagi ng eroplano. Maaring alam na ng Rusya paano bawasan ang panganib sa piloto at mapanatili ang bilis ng operasyon. Pero di pa nila alam paano bawasan ang pagkapudpud ng makina. Ginawang malinaw ng lumabas na flight safety report ang trahedya nito. Siyam na pagpalya ng makina sa loob ng 3 linggo sa mga eroplanong pangunahing ginagamit para sa paghulog ng glide bomb ay direktang resulta ng pagpapalipad ng mga eroplanong bagsak ng kondisyon sa hindi kayang panatiling bilis ng operasyon. At ang kakayahan ng Rusya na palitan o ayusin ng mga eroplanong yon ay bumabagsak kasabay ng mismong fleet. Ang ulat ng Royal United Services Institute noong Nobyembre 2025 na mga kahinaan sa produksyon ng Sukhoi ay nagdetalya ng krisis sa pagmamanupaktura. Siyam lang na Su-34 ang nagawa ng Rusya noong 2022 tumaas sa 13 noong 2023 at may target na 17 lang para sa 2025. Ang paghatid ng Su-35s ay umabot sa 10 mula sa 12 na in order noong 2024. Dahil dito, ang taon ng produksyon ng Su-30, Su-34 at Su-35 na mga eroplano ay nasa humigit kumulang 20 eroplano kada taon. Batay sa dalas ng mga ulat ng Oryx, halos sapat lang ito para mapunan ang mga kumpirmadong pagkawala sa labanan, lalo na kung isasama pa ang mga tinatayang pagkawala dahil sa labis na paggamit. Ngunit ang tunay na problema ay ang lumalalang pagkakabukod ng Rusya. Malaki ang pagdepende ng produksyon sa imported na makinang pang-industriya, electronics at bihasang ininyero na karamihan ay umalis na ng bansa. Naputol ng mga parusa ang akses sa mga kagamitang pang-manupakturang pang-presisyon na nagpapatakbo sa mga linya ng produksyon. Ang mga Japanese CNC machine mula sa SODIC sa isang mahalagang pasilidad ay inilagay noong 2017 at garantisadong tumpak sa loob ng 10 taon. Hindi na legal na makakuha ang Russia ng mga pamalit o ekstrang piyesa para sa mga ito. Nauubos ng oras. Ang krisis sa industriya ng depensa na inilarawan ng Defense Magazine noong Nobyembre 2025 ay mas malalim pa. Ang mga kumpanyang pandepensa ng Russia ay nagtatrabaho sa tinutukoy sa mga panloob na dokumento bilang manual control mode, ibig sabihin, paapula-apoy lang nilang inaasikaso ang mga krisis sa utang sa halip na magpatakbo ng matatag na operasyong pangmatagalan. Ang United Aircraft Corporation na namamahala sa produksyon ng lahat ng pandigmang eroplanong Ruso mula sa 35 hanggang 95 bombers ay sangkot sa daan-daang kaso sa korte dahil sa hindi nabayarang kontratista. Tinutupad ang mga kontrata sa depensa sa presyong itinakda noong 2011, kahit tumaas na ng 10-10 o 100 beses ang halaga ng piyesa ayon sa isang internal na liham. Nalulugi ang mga kumpanya sa bawat delivery. Nabawasan din ang technical na manggagawa sa produksyon dahil sa mobilisasyon para sa digmaan. Ang export market na dating nagsusubsidya sa mga supply sa loob ng bansa na ibinibenta ng palugi, lalo na para sa India, Ehipto, Algeria at Vietnam, ay halos nawala na. Bilang resulta, bumagsak ang arms exports ng Rusya ng tinatayang 72% mula 2021 hanggang 2024 ayon sa Jamestown Foundation. Kinansela ng Ehipto ang kontrata nito para sa Su-35. Pinili ng India ang French Rafale kaysa sa Russian Su-57. Kahit ang mga bansang interesadong bumili ng eroplanong Ruso ay nag-aalangan na dahil hindi masiguro ng Rusya ang oras ng pag-deliver o piyesa. Halos wala ng pag-asa ang Su-57 na may export. Ang Su-75, checkmate light stealth fighter ng Rusya na di umano'y sagot ng Rusya sa F-35 ay halos walang interesadong mamimili. Pinakamalamang na customer lang nito ang Belarus na hindi rin premium na merkado. At nariyan pa ang issue sa China. 2 dekada ng isang China sa pinakamalaking customer ng Rusya, bumibili ng Su-30 Mk fighter at hirap matutunan ang jet engine technology na wala pa sila noon. Ngayon, ginagawa ng Sina ang J-20, isang ikalimang henerasyong stealth fighter at export na J-35. At aktibong ibinebenta ang kanilang ika-4 na henerasyon na fighter sa ibang bansa. Sa ngayon, Pakistan lang ang may J-10C. Ang Iran, Ehipto, Indonesia at UAE ay nagpapakita pa lang ng interes o nag-e-explora ng kasunduan. Dati, sa Moscow lumalapit ang mga bansa para sa murang at dekalidad na jet.
Ngayon, inialok na rin ito ng Beijing at hindi apektado ng mga parusa ng kanluran ang mga supply chain nito. Ang posisyon ng Rusya bilang abot-kayang alternatibo sa kanluraning military aviation sa buong mundo ay lubos nang naapektuhan. Pati na rin ang kita mula sa export na pinanggagalingan ng pondo para sa susunod na henerasyon ng pag-unlad. Bumagsak din ang sibilyang abyasyon ng Rusya at mas magkakaugnay ang dalawang sektor kaysa sa inaakala. Ang United Aircraft Corporation ang namamahala sa produksyon ng military fighter at sibilyang airliner. Kaya't ang mga desisyon sa pamamahala, alokasyon ng budget at pagtatalaga ng mga manggagawa ay may epekto sa parehong sektor. Noong 2022, inanunsyo ng pamahalaan ng Rusya ang layuning makagawa ng mahigit sa 1,000 bagong sibilyang eroplano para sa kanilang mga airline sa 2030. Sa loob ng 3 taon, 13 sibilyang eroplano lang ang nagawa ng mga pabrika sa Rusya. Noong 2025, isang komersyal na eroplano lang ang naihatid ng Rusya mula sa 15 na plano sana. Ang target sa produksyon para sa 2024 at 2025 ay binawasan mula 171 eroplano pababa sa 21 at muling binawasan dahil sa tinukoy ng mga opisyal bilang mga hamon sa pondo. Ang layunin na makagawa ng 1,000 eroplano pagsapit ng 2030 ay tahimik na binago sa pampublikong agenda ng Kremlin, kung saan ang bagong plano ay naglalayong mas mababa sa 1,000 eroplano na gawa sa loob ng bansa habang bumabagal ang schedule dahil sa bigat ng mga parusa at hamon sa produksyon. Samantala, ang sibilyang fleet ng Russia na may mahigit 700 eroplano, karamihan Airbus at Boeing, ay umaasa na lang ngayon sa gray market para sa piyesa. Tinaya ng Foreign Intelligence Service ng Ukraine na posibleng mawala ng Russia ng halos 30% ng sibilyang eroplano pagdating ng 2030 dahil sa mga parusang nagpapahirap sa supply ng piyesa. Nakikikita na natin ang ilang senyales ng pagbagsak tulad ng aksidente sa 22 heavy lift transport na nahati sa gitna at bumagsak malapit sa Moscow noong Disyembre 2025 na ikinasawi ng 7 tao. Ayon sa ulat, patuloy pa ring lumilipad ang eroplano 1 taon matapos ang nakatagdang pagreretiro. Malamang, ito na ang huling ANA-22 na nasa serbisyo ng Russia. Ang nalik na ulat sa maintenance, mga pagkataya sa magiging pagkalugi, bilang ng produksyon, pagbagsak ng export, krisis sa utang ng industriya, kakulangan sa manggagawa at pagkasira ng sibilyang abyasyon. Nagsimulang matalo ang fleet ng Russia sa digmaan, hindi pangunahin dahil sa kalaban. Hindi rin mas magaling ang mga piloto ng Ukraine sa pagsasagawa ng mas maraming misyon. Sa halip, pinipilit ng Russia na gamitin ng bawat eroplano lampas sa limitasyon nito. Lahat ng ito ay sa pagtatangkang tapusin ang digmaan na halos tumigil na sa pagtatapos ng 2 taon nito. Hindi kaya nitago ni Pangulong Vladimir Putin ang pagbagsak na ito habang panahon. Sa bawat sira ng makina o pagbagsak ng eroplano, dumarami ang pagkalugi at sanay na ang intelligence service ng Ukraine sa pagtukoy at pagtatala ng mga ito. Ang tanong na lang ay, ilan pa sa fleet ang matitira pagkatapos ng digmaan? Ang tunay na dahilan ng pagbagsak ng Russia ay hindi lang dahil sa kanilang Air Force. Alamin pa sa video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas malalim na pagsusuri sa digmaan sa Ukraine at mga usaping militar sa buong mundo.